Mapagpalang umaga po. Good morning po sa lahat. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating morning devotion sa The Open Door. Ang pananalangin po natin ay upang maging constant po ang communication natin. Ang pagbabasa po ng Bible ay gawin natin lifestyle natin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Open Door ngayon pong March 17, 2026, alas 6 po ng umaga. Tayo ay magsasama-sama at magbubulay-bulay ng kanyang salita at magiging kalakasan po natin ang ating debosyon sa oras pong ito, sa buong araw at sa buong maghapon na ating pong trabaho saan mang dakot tayo naroon. Tayo po'y sumandaling manalangin. Muli Panginoon, hinihiling po namin ang iyong gabay, yung pagsama at patuloy na bigyan kami ng inspirasyon. Banal na Espiritu, ikaw o Diyos mangusap po para sa aming debosyon. Salamat po ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Muli, good morning po. Ang paksa po natin ay higit pa sa obligasyon ang biyaya ng pagsasama-sama o pinamagatan po nating ang halaga ng pakikipagkaisa. Ito po ay nakabase sa salita ng ating Panginoong Diyos, mga talata na matatagpuan sa Hebreo 10:25. At ganito po ang sinasabi, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa po ng kanyang mga salita. Napakaganda po ng ating pong paksa sa oras pong ito at sa ating panimula. Minsan, mga kapatid, ang pagdalo sa mga gawain sa simbahan o sa maliit na grupo, mga small groups, Bible study, preaching point, minsan nagiging pabigat dahil nga sa tayo po ay pagod na o abalang schedule. Masyado tayong abala sa ating mga schedule. Gayunpaman sa ating pong paksa, ang pagtitipon na hindi lamang isang panuntunan, kundi isang pagkakataon upang muling mapuno ang ating espiritual na lakas. At bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, bilang isang Kristiyano, ang pagdalo sa mga pagtitipon ay hindi natin maaring pabayaan. Ngayon, yung ating topic, pamilyar po ba kayo sa ganitong sitwasyon? At marahil, katulad ko ay nararanasan din ninyo ito at madalas sinasabi natin na napapagod na ako ng gusto sa pagtatrabaho sa araw at hindi ako makatulog ng mahimbing sa gabi. At bilang resulta, ayaw kong magpunta ng maaga sa mga pagtitipon at gawain ng Panginoon. Hindi ko gusto na ako hinihigpitan at kinukulit sa pagdalo. Ngunit nalalaman ko at nadarama ko na mayroon akong mga pangangailangang espiritual at hinahanap ko ang pananambahan at pakikipagkaisa sa mga kapatid upang makausap sa mga panahong kailangan ko ng panalangin, ng kalakasang espiritual. Alam ko na merong mga kapatid na handang makinig at sasamahan ako sa pananalangin. At mga kapatid, kapag tayo po ay nagtitipon, hindi lang tayo nakikinig. Tayo ay nagbabahagi ng pananampalataya, nagtutulungan, at nagpapatibay sa isa't isa, lalo na sa mga panahong tayo po ay mahina. Ang pagdalo ay pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa kapatiran. Sa halip na tignan ito bilang obligasyon, ituring nating itong parang espiritual na pagkain na nagbibigay buhay sa ating kaluluwa. At para po sa ating pagninilay-nilay at refleksyon, sa dami po ng ating mga ginagawa sa araw-araw, trabaho, pag-aaral, mga gawaing bahay, madalas ay madaling isantabi ang pagdalo sa mga gawain sa simbahan o sa mga Bible study o prayer meeting. Maaaring isipin natin na sapat na ang manalangin ng mag-isa, magbulay-bulay at magbasa ng Biblia. Ngunit maging ang Biblia po ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagtitipon at pakikipagkaisa bilang isang komunidad na Kristiyano. Ang pagdalo sa mga gawain na hindi lamang isang obligasyon at tradisyon ay ito ay isang pagkakataon para sa tatlong mahalagang puntos. So meron po tayong tatlong mahalagang puntos na nais ko pong i-share sa inyo. Unang mahalagang puntos po
ang gawain o ang pagtitipon-tipon, ito po ay number 1, pagpapalakas. So, unang letrang P po natin ay pagpapalakas. Ibig sabihin po, sa gitna ng mahihirap na panahon, ang espiritual na pagpapalakas ay ating kailangan. Ang pakikinig sa salita ng Diyos kasama ang ibang mananampalataya ay nagbibigay ng pag-asa at lakas. Ang kapuspusan at presensya ng banal na Espiritu ay ating kailangan upang mapagtagumpayan ang hamon ng buhay at makapanaig sa sanlibutan. Ang ikalawa po na puntos, letter P po uli, kung yung una ay pagpapalakas, ito pong pangalawa ay pagkakaisa. Ibig sabihin ng pagkakaisa, ang pagdalo ay paraan ng pagdakila sa Diyos bilang pasasalamat at pagpapalaganap ng pag-ibig sa ating kapwa. Ang pagkakaisa at pagsuporta sa gawain ay tanda na tayo nga ay sa Kanya at sumusunod sa Kanyang nais at kalooban. At ang ikatlo po at ang panghuli na letter P, ito po yung pagiging disipulo o alagad. Doon sa tinatawag po nating discipleship, ang pagiging disipulo, ito po ay ang proseso ng pagsunod sa ating Panginoong Hesus araw-araw, kung saan natututo tayo mula sa karanasan at pananampalataya po ng bawat isa sa kanilang mga patotoo, katulad ng mga naunang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo na mas pinili po nilang makinig sa paanan niya kaysa magpakaabala o magpakabisi sa ibang bagay. Tandaan po natin, ang pagdalo natin ay isang pagpili na mas mapalapit sa Kanya. Makikita na mas nagiging kawangis natin ang ating Panginoong Hesus kapag po tayo nakikipagtipon, nakikipanalangin at sumusunod sa Kanya sa mga bawat araw, magiging kamukha at kawangis natin ng ating Panginoong Hesus kaysa sa mga iniidolo ng sanlibutan. At sa ating pong pagtatapos, ito po yung hamon na nais ko pong ibigay sa ating lahat. Ngayon pong darating na linggo at sa pagtatapos ng buwan, subukan po nating maglaan ng oras na hindi lamang po sumingit o kaya naman ay parang option lamang ang gawain, bagkus tayo po ay taos-pusong dumalo sa gawain, kundi talagang ibigay po natin ang ating pong buong lakas, puso at atensyon. Isipin po natin na sino kaya sa mga kapatid nating mananampalataya ang maaari nating palakasin at ikangay lumakas ang pananampalataya sa ating mga susunod na pagtitipon. Kaya mahalaga nga po ang ating prayer meeting, mga Bible studies, ang ating mga fellowship, ang ating mga worship services. At tandaan din po pala natin na atin din pong suportahan ang nalalapit nating National Family Camp sa ika-2 at ika-3 ng Abril ngayong pong taon. At ito po ay gaganapin sa Manalo Resort and Hotel, dyan po sa Mahabang Parang. Tayo po ay makiisa, makipagdaupang palad, makipellowship, at kasama-sama tayo magpuri, magsamba, magpalakasan sa kanyang mga salita at hayaan po nating mapuspos tayo sa banal na Espiritu sa kanya pong banal na gawain sa April 2 and 3 po, at makikita natin ang Diyos ay gagawa sa ating mga buhay at magkakaroon po ng ikangay kapahayagan at panibagong lakas ang siya po nating masusumpungan dahil po sa pakikiisa at pagdalo sa mga gawain po tulad nito. At sa ating pong pagtatapos, tayo po'y sumandaling manalangin at atin din pong tuloy-tuloy ng i-request yung ating pong mga prayer list at ating mga prayer request ay sama-sama na po nating idudulog po ngayon. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa tanging pangalan ng iyong anak at ng aming Panginoong Jesucristo, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa napakagandang umaga pong ito. Salamat po, O Diyos, sa panibagong lakas. Ibinangon mo kami, Panginoon, O Diyos, na puno ng pang-ibig, ng kalakasan ng pananampalataya, buhat sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong makasama ang iyo pong mga anak at ang iyong bayan, Panginoon, sa aming devotion. Turuan mo po kami na pahalagahan ang bawat pagkakataong dumalo sa iyong mga gawain. Naway ang pagpresensya, O Diyos, at pakikiisa ng bawat isa ay maging paraan ng pagpupuri sa iyo at pagpapalakas sa aming mga kapatid. Aming Panginoon, alisin mo po ang katamaran at bigyan mo kami ng pananabik na makasama ang aming mga kapatid sa pananampalataya sa lahat po ng mga gawain at pagtitipon. Alam ko din po, Panginoon, na marami kaming kapatid, O Diyos, na meron pong mga schedule, may mga importante pong deadlines, Lord, sa kanila pong work,
sa kanila, Panginoon, o Diyos, gagawain sa school, Panginoon, sa family, Panginoon, o Diyos. Lord, I pray, Panginoon, na gumawa ka, Panginoon, ng paraan para sa mga darating pong araw, Panginoon, Lord God, ay makasama po namin sila. Hayaan mo, Panginoon, makasuporta sila, Panginoon, sa iyo pong banal na gawain. At alam ko, Panginoon, ang kanilang desire ng kanilang mga puso. Alam ko, Panginoon, na nais nila, O Diyos, na makadalo, Panginoon, sa mga pagtitipon. Lalo na, O Diyos, yung aming family camp sa April 2 and 3. Lord, I pray, Panginoon, sa lahat ng aming mga kapatid, Panginoon, nawa po makadalo, Panginoon, sa mga gawain po na yon, sa 2 o kaya sa 3, Panginoon, O Diyos, at upang maramdaman po nila, Panginoon, ang kapuspusan ng iyong mayamang presensya, Panginoon, at upang kami makapagpuri at makapangilin, Panginoon, O Diyos, lalo ngayong mahal na araw. Panginoon, pagpalain mo, O Diyos, ang iyong mga anak, Lord, ng mga nakikinig ngayon, at kami po ay nagkakaisa, O Diyos, na sumasamo, Panginoon, na pagpalain mo ang aming bayang Pilipinas, O Diyos. Pagpalain mo ang aming Pangulo, ang aming Vice President, Panginoon, ang aming mga Senate at mga Congressman, Panginoon, maging ang Supreme Court at Judiciary. We pray, Panginoon, sa lalawigan ng Rizal, Panginoon, na pagpalain mo, O Diyos, ang aming Gobernadora Nina Richie Inares, Panginoon, O Diyos, ang aming Congresswoman si Mia Inares, Panginoon, maging sa bayan po ng Binangonan, Panginoon, ang Mayor Mayor Rhea, Panginoon, Inares, O Diyos, at ang Vice Mayor si Vice Mayor Russell Inares, Panginoon, Lord. Tulungan mo nga po sila, magkaroon sila ng banal na pagkatakot sa iyo. Makilala ka nila, Panginoon, ang kapangyarihan mo, ang pagliligtas mo, ang kadakilaan mo. Lord, kailangan ka nila, O Diyos, upang mas lalo sila makapaglingkod at makapanilbihan, Panginoon, ng tama, Panginoon, sa bayan at sa aming mga kababayan, Panginoon. Lord, we also pray, Panginoon, sa Barangay Lungsad, Panginoon, sa aming punong barangay, Tiburcio Mesa, Lord God. Gabayan mo siya, ingatan, samahan, Panginoon. Lord, mapaganda, mapaayos pa, Panginoon, ng barangay Lungsad, Lord God. Lord, I also pray, Panginoon, sa pamunuan ng First Door of Faith Churches in Mission International Incorporated, Panginoon, sa pangunguna at pamumuno ng aming mahal na Bishop, Dr. Ramon Almonte, Lord God. Pagpalain mo po siya, ingatan mo po siya, samahan mo, Panginoon, O Diyos. Ingatan ang kanilang mga kalusugan, 10, Panginoon, ng Board at Council, Panginoon, ang Pastor Armil Luceño, ang Pastor Alejandro Amante, ang Pastor Relito Marinas, ang Pastora Jenny Ceremonia, ang Pastora Mila Luceño, maging ang iyong lingkod, Panginoon, Lord. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na ang gawain na yung pinagkatiwala, organisasyon na yung pinagkatiwala, Panginoon, Lord, ay patuloy na mapangunahan, Panginoon, O Diyos, ang iyong biyaya, ang iyong pagsama, ang iyong kaawaan, ang iyong kahabagan ng patuloy pong sumamin. Lord, tinataas din po namin, Panginoon, ang aming mahal na Pastora Angelica Pascual, Panginoon, O Diyos, 10, Panginoon, ng mga department heads, Lord God, ang pastoral staff, ang associate pastor, Panginoon, ng Pastora Angelica Pascual, Lord, I pray, i-bless mo ang lokal na iglesia, Panginoon, ng Lungsad, Lord. I-provide mo ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Gamitin mo sila, O Diyos, sa kamanghamangang kaparaanan. At Lord, pagbuklurin mo silang patuloy, Panginoon, at talian ng tali ng pag-ibig na hindi mapapatid, Panginoon, O Diyos. Lord, we also pray, Panginoon, sa aming mga different churches and mission point, Panginoon, sa Mahabang Parang, sa Bombong, Panginoon, sa Malanggam, sa Bangad, sa Antipolo, Lord God, sa Morong, sa Paite, sa Magsaysay, sa Valenzuela, sa Caloocan, Panginoon, sa Phase 10, maging sa Tala, Caloocan, Lord God, sa Legazpi City, sa Albay, sa Sipocot, Camarines Sur, Panginoon, sa Zamboanga City, sa Zamboanga, Sibugay, Lord God. At Lord, magbukas ka pa po, Panginoon, ng iyong gawain at misyon sa Iloilo at Guimaras, Panginoon, O Diyos. Lord, i-bless mo ang iyong mga missionaries, ang iyong mga pastors, ang mga ordained ministers mo, Panginoon, Lord. Use them mightily, Lord, ang provision mo ang patuloy pong sumakanila. Lord, we also pray muli, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang mag-provide, Panginoon, ng pangangailangan. Lalo na, O Diyos, Lord, tinataas namin muli, Lord, ang aming family camp sa April 2 and 3, 2026, Panginoon, sa Manalo Resort and Hotel, Panginoon, dyan sa Mahabang Parang Binangonan Rizal. Lord God, abutin mo, Panginoon, O Diyos, ang aking mga kapatid, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan. Ikaw mag-provide, O Diyos, sa lahat po ng aming gastusin. Lord, Panginoon, wala pong imposible sa iyo, Lord. I speak blessing and breakthrough, Panginoon, O Diyos, sa kanilang finances, O Diyos.
upang sama-sama kami, Panginoon, na makapagpuri. And Lord, sa aming pagtatapos, Lord, I pray for healing. Panginoong Kristo, Lord God, pinasan mo ang mga tiis at dinala mo ang aming mga dalamhati upang ipakilala at mahayag, Panginoon, ang iyong pagpapagaling. Ang pagtitiis mo, Lord God, ay para sa mga pangangailangan, Panginoon, ng healing, Lord God, ng iyong tulong, Panginoon. Lord, patuloy na dinggin mo, Panginoon, ang aming panalangin sa oras na ito para po sa iyong mga anak at mga minamahal namin mga kapatiran na may sakit at karamdaman. Lord God, touch them, Lord God. Hindi po maiksi ang iyong kamay upang sila ay abutin, Panginoon, Lord. Anumang karamdaman, Panginoon, sa anumang parte at bahagi, Panginoon, ng kanilang katawan, Lord God. Lord God, heal them, Lord. Heal them in Jesus' mighty name. In Jesus' name, in Jesus' name. And Lord God, ipagkalo mo po sa kanila, Lord God, sa mga labis na nahihirapan, Panginoon, dahil sa mga dinaranas nila mga sakit, karamdaman, Lord, iparanas mo, Panginoon, ang paghilom, ang iyong kalakasan, ang iyong kalinga, Panginoon, at ibalik mo po sa kanila, Panginoon, ang kalusugan ng katawan at kaluluwa, Panginoon, upang sila ay muli naming makasama sa paglilingkod, sa pagpupuri, Panginoon, o Diyos, sama-sama kami magbibigay ng papuri at pagsamba sa iyo. Lord, marami pong salamat, Panginoon. At Lord, sa oras din pong ito, Lord, ang kaligtasan ng buong sambahayan, Panginoon, ng First Door of Faith sa lahat ng mananampalataya at kasama naming nakikinig, O Diyos, at nananalangin ngayon. Abutin mo, Panginoon, ang kanilang pinansyal na pangangailangan. Ang kaligtasan ay dumating sa kanilang sambahayan. Lord, iligtas mo, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ito po ng aming samot dalangin, Ama. In the mighty name of Jesus, in Jesus' name, Amen, Amen, and Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga. Nawa po, O Diyos, ang Panginoon Diyos, ang patuloy pong sumama sa atin sa buong araw. God bless you po. God bless you. Maraming pong salamat. Mapagpalang umaga po. Good morning po sa lahat. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating morning devotion sa The Open Door. Ang pananalangin po natin ay upang maging constant po ang communication natin. Ang pagbabasa po ng Bible ay gawin natin lifestyle natin.